So moving on, isang kwento ko naman din yung paano ko nakuha yung sinasabi nilang Gold Cross. Yung after ng operation namin dun sa Pagalungan, after 2 years na naman, na inpuan kami na may mga lawless elements na group nag-aaway-away dito sa part ng area ng Isulan. So biglaan na inpuan yun paggabi. Pinatawag si OIC, si S3 na para mag-operate dun sa area ng Isulan. Kung saan right after ng briefing ng gabi, madaling araw, nag-jumpong na kami agad. So pagdating dun, siyempre briefing kami ng adjacent unit, ano yung threat sa area, na may dalawang lawless elements group na nagkakaroon ng rido, na nag-aaway. Yun ngayon, right after ng condin namin doon, kung mapag-alala ko, right after ng briefing, hinaras yung isang detachment na malapit doon sa area ng target area and malapit lang din doon sa TCP na kung saan kami na briefing. So sa umaga, ko lang yung pinaiwan na bali 3 section kami, ako yung naiwan na section. So nag-clearing muna yung 2 section doon sa target area. Then nung afternoon, bumalik sila, nag-info na naman na may nakikitang armed group dahil sa mga sniper na doon sa adjacent unit, may na-OP-an daw sila. Kami naman yung pumasok. So pagpasok namin, OP-an namin na may bahay, tapos may medyo nag-uusok din doon sa location na yun. Nag-hold kami, then yun na yung OIC namin, is sumunod sila. Pagka kami lang yung naka-blocking dun sa kabila, na-encounter na yung OIC namin. Maraming kalaban yung doon kasi naririnig nila yung mga sigaw nila, yung mga hiyaw din ng mga kalaban. And doon na yung pagka-burst na ng mga asset, yung mga RPG tapos RGL, kinontak na kami na sunod na kami para maka-assault kami doon sa area na kung saan na bangga sila. So bali doon sa area na yun, kung imaginein, yung terrain kasi doon is mga taniman ng mga mais. At the same time, yung kalaban kasi nasa high ground. Kung titignan sa area, kami yung nasa baba. Tapos may kalsada konti na maliit, papasok doon sa bahay na kung saan nakapesto din yung mga kalaban na nakita nung OIC namin during that time. And dahil doon sa tawag niya, nag-skirmish kami agad, nag-line formation. Tuloy pa rin yung putok. Yung cover lang namin doon, it's either mag-drop lang kami or mag-cover lang kami doon sa may mga malilit na lupa doon na naka-gilid, may mga bato. Pero halos lahat doon sa area na yun, puro maisan, tapos may mga seedless pa na tinanim doon ng mga langka. Ngayon, naatasan ako ng OIC, siya yung nasa gitna, ako yung naatasan na i-assault naman doon sa kaliwa niya, sa left flank niya. Kasi andun yung main building na kung saan yung dapat yun yung clearing namin na building kasi doon yung nakita ng leading ng una na madaming kalaban. Tapos medyo malakas yung mga putok nila. So pagka ni OIC, nag-spread kami. Kung imagine yun, 3 section yun na nakahilera, mga 15 per group. Tapos nakahilera kami na nakalinya. Ganun kalawak kung sakop din ng kalaban kung paano nila kami makita doon sa baba. Kaya all around din yung kanila, may puputok sa kaliwa, may puputok sa kanan. Tapos may mga high powered pa sila. And ngayon nung pag-assault namin, yung ginawa na lang namin na pag-assault is diretso na, frontal attack na kasi wala na talaga ma-maneuver kasi kahit mag-maneuver kami sa kaliwa, mas alanganin kasi low ground siya. Mas dehado na naman kami. Kaya yung ginawa na lang namin is nag-rush up kami. So natask naman ako, paglapit doon, pag-assault namin doon sa target area, natask ako na i-clear yung isang bahay, malaking bahay ng kasabi ng lawless group na yun. In-assault namin, niretso na lang namin ng putok kasi may nag-reply pa kasi na pitik-pitik lang pero ayaw namin magkumpiyansa. In-assault na namin na dire-diretso, putukan na diretso hanggang pinasok na ng one team ko yung isang bahay, tapos yung isa naman, yung isang team ko, sila na yung nag-security, all around security dun sa bahay na yun.
So yung pagka-clear namin yung bahay, although wala kaming naabutan na kalaban, naabutan namin yung mga trackings nila, lalo na yung pag-recover ng 60. Kasi kinang-kita namin na kakatanggal lang yung 60 kasi maputik pa, pinasok nila doon. Doon yung nakita namin na nakuumang na 60 na kunin sana nila, kaso iniwan na lang. Tapos pagka-clearing sa mga room, nakuon pa yung mga ilaw nila, yung mga tubig nila. Tapos further doon, habang nakiklear ng per room, hindi naman kami nagkumpiyansa, nakita din namin yung mga assorted na mga bala, lalo yung mga bala ng sabi nila na RPG, tapos yung mga ibang bala ng mortar, tapos may mga ammunitions din ng 5.56, bala ng M16, at mga bala din ng mga 60. And likewise din, andun din yung mga bala ng 50 cal. Kaya doon namin na-recover halos lahat yung mga gamit na yun. And doon sa kabilang lang mga 20 meters, may isang kubo na naman doon na ayaw namin magkumpiyansa, kaya pinaklearing ko. Doon din kami nakarecover ng full bag na mga puro ammo ng 50 cal. Tapos mga ibang uniforme din ng mga lawless group na andon, mga gamit nila, tapos ibang war material. So nung na-control na namin yung part ng bahay na yun, which is nandun na yung OIC, bigla na naman na utusan kasi yung isang section na i-clearing doon sa yung sasabihin natin sa kabila niya pa. Kasi may trackings ng kalaban, tapos sinasabi nila andun lang yung kalaban sa info. Habang nag-clearing sila doon, yun nga, may nakaabang na pala na kalaban na nakadapa lang, nakasuksok doon sa mga masukal na maliliit na kanal. Nakadapa, inabangan niya yung isang tropa na nagki-clearing. Unfortunately natamaan, pero fortunately naman slight wound lang. Kasi dun sa action ng tropa nakapag-react siya agad. Kahit natamaan siya, pinitikan niya pa rin ng tuloy-tuloy para magka-retaliate din yung mga kasama niya na putukan din dun yung kung saan yung mga kalaban dun. And dahil dun, narinig namin kasi yung radyo na parang may nahihilo. Nung una kasi hindi namin alam na may wounded, pero parang walang hininga yung nagraradyo, kaya kinabahan ako. Kaya nag-recommend ako na kay OIC na kung pwede magpalo na doon sa kabila, sir, para makita kung sino yung wounded, kasi sumigaw na may wounded tapos may nagraradyo pa na hindi makahinga. Kaya yung pinuntahan namin, sir, that time, sir, yun na yung nakita namin yung wounded. Tapos pinaskirmis kami ni OIC na kay Lera. Doon naman namin binagbag na yung kung saan nag-withdraw yung mga kalaban. Kung saan daw sa mga kawayanan, doon din sila pala nakapisto. Tapos doon din nautusan yung RPG, bagbagin yung kung saan yung kuta ng kalaban na yan. Kasi sa kawayanan lang daw, kaya tinarget na lang namin doon sa may kawayanan. Pagka-clearing doon sa kawayanan, yun na-recover namin yung 2 body count. At the same time, doon sa kawayanan na yun, doon na din namin nakita yung mga taguan nila, naging makeshift nila na lapagan nila. Kasi kung titingnan sa labas, parang mga kawayanan lang na grupo na nakakolekta doon. Pero kung titingnan mo sa loob, naka-establish na pala doon sila sa loob. Kaya pala nung mga drone, napapalipad kami ng drone at lahat ng mga pag-uupi, hindi mahalata kung nasaan yung mga kalaban. Pero nung pagka-clearing doon sa mga kawayanan, andun lang pala sila. Na in a way na doon sila nagtago. Tapos kung alam nila may drone, alam nila may pitik sa kanila na sniper, doon lang sila magtago. Kaya hirap din yung train doon. Tapos hirap din yung paano i-clearing yung area. Kaya nga sabi pa ng ibang adjacent unit na ngayon lang yung napasok doon. Yung area na yun. Masabi ko lang naman wala ranger, kung ano lang yung ibigay ng command, ano lang yung ibigay sa amin na target, pasukin talaga namin dyan. Wala nang option na sabihin na hindi kaya. Kaya yun yung paano namin nakuha ko yung Gold Cruise na yun dahil sa encounter na yun na alanganin talaga. Tapos mga na-recover din namin ng mga various na war material, bala, at iba pang mga baril during that encounter. Kaya yung significant lang doon kasi kaya nakuha namin yung award na yun is yung puti na bahay talaga na pinapakli nila, kasi yun yung nakita namin na pinaka matibay na enemy stronghold na nasa high ground. Tapos ang hirap pang
i-clearing at i-assault. Buti na lang dahil sa binigay na asset ng mga gamit namin is na eventually na clear namin. Despite na disadvantage talaga kami sa terrain at sa cover and concealment. Kasi pwede bang balikan natin yung term mo na alanganin talaga yung Yes, sir. mission na yon. Yes, sir. Kasi well-deserved nyo yung Gold Cross nyo doon eh. And Yes, sir. for the information ng public, again, ang Gold Cross is the third highest combat award. Medal of Valor, DCS, and then Gold Cross na. And well-deserved. Yes, sir. Pero pakiano mo nga bilang isang, ano ka na nun, ito na yung second major encounter mo dito sa Central Mindanao, major. Yes, sir. Bakit mo masabing alanganin talaga yung lagay ng panahon ng mga, yung encounter na yan? Dahil dun sa concert, sa target area, yung i-clear namin na bahay, kung andun ka sa bahay, tapos visual mo dun sa labas, yung pinastuan na lang namin, is kitang-kita kami. Walang makover lang, mabigay lang dun sa terrain na lang dun is yung concealment. Kasi kahit magsilip lang yung tao dun, kita ka na kung saan ka tatakbo. Tapos kung mag-maneuver pa kami sa kaliwa para i-out lang namin yung bahay, alanganin din kasi may ilog, sir. Madehado din kami na kung kahit mapunta kami sa ilog, what if nag-position din yung kalaban dun sa right nila, nagpabigay naman sila ng firepower dun, alanganin kami sa low ground na yun. So yung naging decision ng OIC din namin, kasi nakita din namin na alanganin dun sa kaliwa namin, is rush up talaga. Para hindi makaputok yung kalaban, ginawa na lang namin is nagbigay kami ng fire superiority talaga na barrage yung ginawa namin pagputok. Habang pumuputok yung isa pumipitik lang. Pagka out of magazine na yung isa naman yung grabe yung putok niya para hindi maka-react agad yung kalaban. Kaya yun lang yung nakita namin na pinakamagandang approach doon. At the same time, pinuputok na namin yung mga M203, yung RGL, at the same time yung RPG para hindi maka-react agad yung kalaban. Kaya nung pagdating namin doon, nakatakbo na sila, pero ang daming mga bakas din ng dugo, sir, na nakita doon. Maganda din yung ginawa ng kalaban kasi withdraw sila sa mga alanganin din na hindi makita ng mga blocking dun sa high ground dun sa kabila. Yun yung namin na alanganin talaga kasi walang cover. At the same time, open kami sa pag-assault namin. Nakatayo na kami, mamaya biglang dapa. Tapos tayo na naman, biglang dapa kung magkaputukan. Pinintain na lang namin na may tuloy-tuloy na putok para hindi lang silang makareact ng ganun na basta-basta, sir. Yun yung alanganin. Kasi yung describe mo lang ngayon, yun yung rush up, di ba? Yes, sir. Kasi na dito sa mga war stories palagi naririnig natin, rush up, rush Yes, sir. up. Bakit yung sa atin kasi na sa Rangers, ang rush up supposed to be desperate na Yes, sir. na desperate tactics. Pero ba't sa atin kung minsan hindi siya it's yun yung primary na pero yung very risky kasi Yes, sir. nag-line formation kayo, di ba? Paki-explain mo lang yung paano yung hirap ng line formation tapos rush up na walang cover talaga. Nasabi mo na kanina pero for the benefit example ng mga kadete sa PMA na gaano kahirap i-execute yon. Yung rush up na walang cover na ang dami kayo isang linya line formation. Yes, bali yung ginawa namin na pag-rush up dun, sir. Kasi kung frontal attack sabay-sabay na yan, yung ginawa namin para hindi kami madihado din sa itsura namin, baka para tuloy-tuloy yung putok, nag-forward yung isa habang pumuputok yung andito yung isa. Kami yung tuloy-tuloy na putok kung sabihin natin hating grupo yan. Yung isang team to, yung isang team. Pag-rush up dun sa target area, may isang team na nagpo-forward pero pitik-pitik yung putok nila. Habang yung dito naman na maiwan, sila yung tuloy-tuloy. Para kapag hold na yung isa, ito naman yung mag-move forward na pitik-pitik. Tapos ito naman yung diretsyo na putukan na parang nag-move by bouncer para hindi kami maalanganin doon sa sitwasyon na yun. Para continuous yung nasabi ko nga kanina, para continuous yung putok namin. And yung kahirap nun is parang kung sasabihin natin sa FTX, sa mga nanonood na nagtitraining sa academy or sa ibang school,
Kung sabihin natin sa training, nagkikitaan pa kayo niyan eh. Pero kung sa actual combat, yung layo namin is mga, sabihin namin na 4 to 5 meters, which is medyo malayo, kaya ikaw na dapat na ikaw yung nag-lead doon, hindi ka dapat din makisabay. Kaya yun yung hirap nun. Baka may magsobra kasi na lalagpas, may nanuuna na. Mamaya siya pa yung matamaan doon sa likuran niya kasi nanuuna na siya. Kasi yung feeling kasi nyo andyan na, yung focus mo lang nasa harapan. Pero kung walang mag-control sa mga tropa o kayo na andun sa area, maalanganin yung pagsabay-sabay nyo, baka may mauna pa, baka may mahuli pa. Kaya ako nung pag-assault namin doon is in-ensure ko din talaga sir na hindi ako makisabay na makipagputukan kasi hindi ko trabaho yun. May nakaatang sa akin na trabaho na ako yung section leader. In-ensure ko na pati yung team leader, tinap ko na dapat naka-align yung mga tropa kasi sabihin natin naka-align dyan na pero may terrain tayo tapos vegetation, mahirap din magkikitaan yung tropa. Kaya yun yung hirap nun sir, tapos na diskartehan na lang na gano'n na mangyari sir para hindi maalanganin. Hindi kasi sa atin sa training ng elite forces na katulad natin, napaka-importante yung teamwork Yes, di ba? Teamwork. And then napaka-importante na yung one heart tayo, walang pare-pareho tayo ng tapang kasi kailangan align tayo. Yung talagang wala yung hindi ka pwede magpaiwan. Yes sir. Hindi ka rin pwedeng umabante na yan nabanggit mo na nga. Yes sir. Paano mo nakita na yung ganun na lumabas yung training natin sa ganun na sitwasyon? Kasi talagang ano ka dapat align. Kundi Yes, kasi sir. umabante ka, baka tamaan ka sa likod. Yes sir. Paano mo nakita yon? Yung in a way na sa pag-execute. Yung pag-execute kasi yun yung even sa students, example sa PMA, even sa students noon, it takes a lot of discipline na sabay-sabay kayong umabante. Yes sir. Bawal yung pa-cover-cover dyan Yes sir. at bawal yung talagang kung sinabi nating rush up talaga regardless sa risk, di ba? Yes sir. That's why we make these dramatic victories Yes sir. And na-witness mo talaga yon, di ba, na at that point Yes sir. na ikaw talaga yung pero ang trabaho mo na lang tama, sabi mo, mag-control. Yes sir. Yun, paano mo ginawa yun na in such a way na flawless yung execution? Yes sir. Una sa lahat sir, nasa elite unit din. Minsan kasi may mga operation na hindi wala tayong trabaho. Ini-insert kasi natin yung mga trainings na yan. Kung saan, although graduate ng Ranger Tabak, meron pa rin yung sabihin kasi natin sir na kinakalawang tayo. Kung hindi tayo nag-practice, baril nga. Kung hindi ka laging nagbabaril, medyo hindi ka din na tumatama. Kaya parang sa training din, kung sa mga sports nga, nagtitraining sila para ma-sharpen pa yung skill nila. Katulad din sa amin na ganun din yung ginagawa namin. Kung walang operation is i-train namin. Regardless of what situation na yan, na mga senaryo, para alam namin kung anong gagawin namin. Which is yun yung nakita ko din naman doon sa encounter namin doon sa Isulan banda. And at the same time, para makontrol ko yung tao, kahit may radyo ako, kasi putukan na yan, hindi na makarinigan yung iba, takbuhan ko na agad yung isang team leader doon sa kabila, itap ko na may naiwan pa doon sa kabila, tingnan mo, i-ensure mo. Tapos balik na naman ako dito sa kanan, i-ensure ko lang yung team leader na kinokontrol niya din yung team. Kasi minsan din, hindi ko rin nakikita yung further, yung pinakadulo ng line formation na yan. Kaya yung ginawa ko din, para na-ensure ko din, tinatap ko yung team leader, puntahan mo doon, baka may naiwan. Puntahan ko naman din yung kabilang team leader, tap mo doon, tignan mo kung may naiwan pa na tropa, basta mag-align, ganun lang yung ginawa ko sir. Tapos balik na naman sa gitna, tapos antay na naman kung ano yung sabi ni OIC na command. Kung ganito na naman yung command sir, sige, rush up nyo na yung bahay, doon na naman sir. Di kahit may maradyo ko sa maliit, puntahan ko na naman yung team leader, ganito yung gagawin mo. Tapos puntahan ko na naman yung kabilang team leader, ganito yung gagawin mo. Kaya yung pag-execute nun sir is, masabi ko naman na maganda yung pag-execute nun sir, na flawless, na walang nadamay din, wala din na tamaan sa tropa sir. Kasi paki-explain mo nga, kasi kuminsan, di ba, napapanood kasi ng lahat na yung team leader o yung officer kasama sa mga nakipagbarilan. Yes, sir. Pero
madalas talaga sa atin, command and control talaga during the firefight na Yes, sir. hindi ka na rin sumasabay sa makipagbarilan, diyan man yung tropa mo eh. Yes, sir. Ang most important is really is command and control, di ba? Yes, na yon yung the role of the officer, di ba? Yes, sir. Kasi bilang young PMA graduate, ano yung dala-dala mo na ngayon, di ba, na ano ka na, di ba? Naka 2 major firefights ka na, gold crosser ka at a very young age, na hindi lang gold crossan, I mean, truly well-earned. Yes, sir. Ano yung mga initial learnings mo? Kasi mahaba-haba pa tong kuwan mo, nasa Central Mindanao ka, ito, Yes, sir. mahaba-haba pa to. Ano yung mga learnings mo ngayon about combat leadership? Especially sa ganitong unit na Yes, sir. bagbagan talaga. Yes, sir. Sa learnings ko naman sa combat leadership, yung nga sana mention ko din kanina, habang walang ginagawa, walang operate, we review, retrain, para ma-sharpen lang yung skill, para ma-sharpen din kung ano yung magiging decision making mo sa field. And yun nga, another learnings ko sa mga major encounters ko na to is sasabihin natin na may marami pang yun nga, may marami pang mga ganap na mangyari sa atin, especially sa akin na first lieutenant pa ako. Yung pinakamagandang magawa ko lang doon is aside from learning, aside from relearning, retraining, is matuto ka din doon sa mga naging experience din. Yun nga, nasabi ko din sa una ko na experience ng iba para ma-enhance mo pa yung pagiging combat leadership mo. Kasi minsan yung kalaban, magkakaiba yan. Nag-iisip din yung kalaban. Yung kalaban dito sa area na to, magkaiba yan doon sa kalaban doon sa area ng Palimbang or other areas dito sa Pilipinas kung saan yung mga kalaban. Kaya yun yung mga learnings ko na kung isipin mo lang na may mag-advise sa'yo, may magbigay sa'yo ng turo, isipin mo lang na i-feed mo lang lahat sa utak mo yan. Parang tubig lang yan na baso na kailangan mo pang punuin para may mas matuto ka pa na mga bagay-bagay. Kasi especially nga ako ngayon na bata pa ako, madami ko pang matutunan. Yun yung mga learnings ko dun, sir. Pwede bang balikan natin yung role ng aggressiveness kanina, di ba? Yung, Yes, sir. ano nyo, yung go. Yes, sir. Walang choice eh. Yes, sir. No choice. Di ba normally, fight or flight. Yes, sir. Pero choose nyo palagi fight, which we always do. Yes, sir. Ano yung role ng aggressiveness, kunyari sa young officer like you? Na alam mo yung mga tao mo, may tempered aggressiveness na yan eh. Marami-rami ng nadaanan. Which is natututunan mo ngayon, Yes, sir. yung aggressiveness na yan. How to temper your aggressiveness. Pero anong role ng aggressiveness sa katulad mo na ganitong sitwasyon, combat officer sa isang tip of the spear na unit? Yes, sir. Yung role lang ng aggressiveness is para hindi ka maghesi na umatake, sir. Sa pananaw kasi ng iba, puto ka na, tago agad, puto ka na, ganito agad. Kung alam mo naman na lamang ka kahit na sabihin natin na nasa advantageous ground yung kalaban, pero alam mo naman na kaya mong i-clear. I-clear mo na, huwag ka nang maghesi kasi usually that time, sir, yung mga kung naghesi ka, nawala yung aggressiveness mo. Diyan na naman yung magpasok mga hindi natin sabihin na kapalpakan pero mga possibilities na magkaroon ka ng mistake. Once ka nagkaroon ka ng isang decision na, gawin mo na. Yun na yung role ng aggressiveness, sir, na kung ito na yung gagawin ko na. Huwag ka nang maghesi, sir. Kasi diyan yung possibility once na maghesi ka, yung isang plano sana na gagawin mo, magkakaroon ng 5 plano na yan kasi binigyan mo ng opportunity yung pag-iisip mo yung pagpasok na ng mga possible na kapalpakan or possible na alanganin na mangyayari. Kaya stick to one decision kung alam mo na gano'n na bilang officer din. Kung isang decision na decisive ka na, tapos magpasok na yung pagiging aggressive mo yan na panindigan mo yung pagiging yan yung na-decide mo. Yun yung masabi ko, sir, sa role ng aggressiveness, sir. Okay, final question. Young
young officer ka, Yes, sir. nakatanggap ka na ng Gold Cross mo. Kasi yun sa atin yan, yung resibo eh. Yes, sir. Resibo ng I've been there, di ba? Yes, sir. Anong silent fulfillment mo na naka-Gold Cross na ako? Mm. Sa self ko lang, sir, is parang nadagdagan pa yung sabihin natin na tapang, sir, kasi may gold cross na, pero sa outer is sabi ko nga, sir, marami pa akong madadaanan na ganito. Yun lang naman sa akin, sir, sa gold cross na yun, sir. Masasabi ko lang kung self-fulfilling lang sa akin, sir, kasi na-boost pa yung confidence ko na kaya pa ko pang mag-concert. Kahit anong bigay nila na mission, lalo pa na may mga position pa akong i-fill in. At least, yun yung nagbigay ng confidence sa akin na kaya ko pa na tapusin kung ano may mga mission na ibibigay sa akin. Hindi na ako mag-no, sir. Kung hindi, yes, sir, yan. Yeah. Yes, sir. Okay. Yes, Ano naman message mo sa mga kabataan? Bata ka pa eh. Halos kaedad mo lang sila. Yes, sir. At here you are. Nasa Maguindanao tayo. Very lonely place. Yes, sir. Kung i-video nga natin tong detachment na kinaroroonan mo ngayon eh. Yes, sir. I-video ko ng kaunti. Yan, ang itsura ng detachment ni Lieutenant Tristan Paltongan. Yan. Oh. Yan. This is where elite forces Yes, sir. stay. Yet we choose to serve our country. Yes, sir. Yet ito yung hard conditions. Yes, sir. Message ko lang sa mga kabataan is ito kasi yung pangarap ko eh. Lahat tayo may pangarap. Kung gagawin mo talaga, makukuha mo yung pangarap mo. At yung pagiging, yun nga, yung simpleng kahit hindi ka man sundalo, yung buhay talaga mahirap. Kaya i-learn natin i-appreciate na kahit ganito nga yung area namin, na pulang na lang, bagbagin na ng hangin, is na-learn ko lang dito sa experience ko as bilang officer. Bilang officer is, yun nga, appreciate yung kasimplihan ng buhay. Yun yung masasabi ko lang. Na dito nga may mayaman, mahirap, pero na habang tumatagal, na-appreciate mo din kung gaano kasimple yung buhay. And likewise din sa experience ko din na hindi umuwi din ng matagal na isang taon. Experience ko din na, mahirap yung pagiging sundalo, pero habang tumatagal, parang nagiging masaya ka din kasi nagiging parte ka na ng buhay ng sundalo na yung hirap, yung ginhawa, parang pare-parehas lang yan. Parang way of life na namin yan. Yung lang naman yung masasabi ko sa mga kabataan. And likewise, advice lang is kung ano yung napupuso mo na gusto mo, gawin mo lang. Isa puso mo na din para makakuha mo yung pangarap mo na gusto mong makuha. Sa akin, ganito yung nangyari sa akin, kaya masaya ako ngayon. Masaya yung pamilya ko ngayon. Wala akong masabi sa binigay sa akin ng Panginoon na buhay din na na-appreciate ko talaga kung gaano talaga kaganda yung buhay natin.